Magandang araw mga guro. Ngayon na nakagawa na po ng account si Henry, tsaka nabigyan na ng classroom mula sa admin si Henry Ford. Pag nag-login na po tayo sa account niya, makikita na po natin na siya ay ang teacher ngayon sa grade 10 Agoncillo. Tapos ma-view na rin lahat ng students, pero ngayon wala pang students ngayon sa database. Ngayong video na to, tuturuan ko po kayo or aalalayan kung paano mag-create student tsaka mag-import ng students. Ang pagkakaiba po ng dalawa ay ang pag-create ng students ay iisa-isa po lamang magdadagdag ng estudyante. Di tulad ng pag-import ay gagamit po tayo ng Excel. Mamaya tuturuan ko po kayo, pero ngayon, quick demo lang po sa pag-create ng isang singular na student. So makikita nyo po, meron pong mga forms na pwede nating i-fill up. Makikita nyo po sa classroom, Agoncillo lang po yung option dahil yun lang po yung classroom ko. Limited lang po ang pwede kong dagdagan ng classroom, kumbaga. So makikita po natin sa LRN, mag-fill up lang po tayo ng form dahil grade 10, junior high school lang po muna. Ang status, importante po na currently enrolled po muna siya. Depende na po sa status, yung mga ito po for later on, no? Pag-graduate na po or pag mga new students pa lang, para alam po natin kung ilan ang mga currently enrolled. Kung dropout po siya, iwan nyo na muna. Kung 4P scholar, i-check nyo lang po yan. So, kung gusto po natin i-add, pipindot lang po natin yung add. Makikita po na nag-add si Shafira. Yan, for singular students. However, paano kung para mas mapadali, kung damihan na po natin? So, ang first step po dyan ay ang pag-import ng students. Dito sa pag-import, importante po na mag-download ng template. Mada-download po yan sa pagpindot dito po sa this template. May link po dyan. Pagkapindot nyo po yan, may lilitaw na downloads. Makikita nyo po, may mada-download na po agad na template. Tapos, pindot lang po kayo ng Enable Edit at makikita po ninyo na pwede na po tayo magdagdag ng students. Then, tapos mag-import na lang diretso po sa website po natin. So, for example, ito yung LRN. So, yung mga headings dito, kailangan sigurado po na aligned siya. Ang mga importante lang po ngayon, just for an example, is yung mga nakakulay white. Ang ibig sabihin po, pag kulay white, ay required po siya para makagawa ng isang instantiation or isang instance po of a student. Ang meaning niyan, magkakaroon po ng estudyante na makikita doon sa website. So, dito po, makikita po natin, gawa po tayo ng LRN. Random LRN lang po. And then, siguro gawin na natin tatlo. Last name. I'll add my own data for now. Or I'll add my own dummy data. Gonza. Tapos, dito po for first name, ating Federer. Status, makikita po natin yung mga options kanina doon sa website, nandito pa rin. I-zoom in lang po natin. So, yung status, makikita natin for graduate. In this case, currently enrolled pa sila. So, pag spread niya po yan, currently enrolled. Makikita niyo po, pag may pagpipilian, yan, dapat doon po kayo pumili. Hindu for siya, for example. For the month, date, and the year, for the birthday, napaka-importante po to keep the format aligned. So, dahil yan, una yung month, tapos yung day, susumin na natin 12. Tapos yung year, 2004, for example.
Ayan. So, makikita po natin na the format for the date should be that, like that. Tapos, ganun na rin dito sa SEM. Sabihin na lang natin yearly dahil grade 10 pa siya. Yung classroom, importante lang po dyan is para sa classroom, importante po na nakalagay yung agoncillo. So, kung anong nakalagay dyan, copy, and dapat yun yung classroom. There. Tsaka agoncillo lang po talaga yung pwede ko lagyan ng classroom. So, na-fill up ko na po ng sarili kong dummy data. So, for now, let's just put 3. Alalalahanin na lang po na kung white po, yun yung mga required para makapaggawa ng isang instance sa website of a student. However, pag makikita nyo po, meron mga may asterisk po dito. Yung mga may asterisk, ang ibig sabihin po niyan ay pag fill up po natin, ang ibig sabihin, lilitaw po yan sa ating data analysis pag na-import na po natin yung mga students na to sa website. So, for example, na-fill up ko muna yung mga white, pero ito po yung importante din dito. So, pag may drop down, siguraduhin po kayo kung true or false. Yun yung ilagay nyo po. So, kung working student po siya, true po yun. Kung scholar, sabihin lang natin, di sila scholar dito. Ayan. Tapos may other notes, dito po pwedeng ilagay. Tapos yung history data. Kayo na po bahala kung paano mag-update dyan. Pero ang makikita nyo, isa-save ko po ito. Pag save ko po, pwede ko na po siyang i-upload. So, or dito, sa import, yung mga students. So, pag nag-choose po ako ng file, tapos pinindot ko po ito, which is the template that I downloaded kanina, si 22. If I open this, and then makikita nyo po, lumitaw na po dito. If I press upload, maglo-loading, tapos, makikita, successfully imported 3 students. 3 naman lang po yung nalagay. Dahil lang may error dito kasi huminto na po sa number 4. So, makikita po natin pagka-refresh, yung mga nakalagay dun sa Excel, lumitaw na po dito. At lahat po sila currently enrolled. At lumitaw na po yung ages nila. So, if I open this up, makikita may sarili na po silang accounts. Yung mga iniwan kong blank, none po nakalagay sa kanila. So, true, false, and so, makapag-edit or delete pa naman. Pero at least, nakikita ko na po lahat ng student information. So, ayan po. Kung may tanong po kayo, tanong nyo lang po sa comments or kung magka-error, mag-comment lang po.